pagiging game ulit sa ating last icebreaker. At dahil po dyan, ay susulitin na natin ang hapon na ito dahil talaga namang bongga ang natitirang session. Sabi po ni Jasper, bongga daw. Ipapakilala ko na po ang huling workshop panelist ngayong araw. Ang ating workshop panelist ay profesor sa Universidad ng Pilipinas, kung saan siya ay nagtuturo ng malikhaing pagsulat, panitikan at kulturang popular. Nakapaglimbag siya ng 2 libro sa Miraflores Publishing House, isang napakalaking kaastigan, at A-side, B-side, ang mga piso sa jukebox ng buhay mo. Inilimbag naman ng University of the Philippines Press ang kanyang mga librong mga adaptasyon at iba pang laro para sa mga klaseng panlaboratorio, mga tala ng isang superfan, fan poetry at fan fiction, at sa kanto ng makabud at mangga, may eskwela, at ang paglalakbay ni Prinsipe Bahaghari na kaka-stage lang po at nagkaroon na rin po ng mga restaging. Kasamang isinulat ni Aina Isabel Ramolete noong 2023. Yan. Ang interes, nakasama po namin si Sir Vlad mostly, kami pong mga theater students, graduates sa teatro, kaya suki po si Sir Vlad sa mga dulaang lab plays po namin. Yan. Salamat po Sir sa pagpapahiram ng mga sulat ng mga dulan. Ang interes, malikhaing produksyon at mga pag-aaral niya ay nakatutok sa pagsasalin, fans, video games at black. Makikita ang kanyang mga sulat at larawan sa kanyang website na vladgonzales.net. Yan. Kung kahapon ay ating moderator ang panelist natin na makakasama, ay ngayon ay magbabahagi siya tungkol sa pagsasalin kay Bertolt Brecht sa Filipino. Narito si Dr. Vlad Gonzales. Thank you, Ms. Rona. What if tuloy natin yung kahapon para lang malalimang uling usap. Una sa lahat ay liling po yung pasensya na nabigla sa inyo yung libro. Kung gusto nyo pa rin bumili ng libro ko ay bumili po kayo. Pero okay lang na nasa inyo na yung buong manuscript ko. Tapos, ano nga ba yung aking pangalawang sasabihin? Nangaraw po sa lahat, nasabi naman po nito ng ibang mga bagay. Ayun, at salamat din po sa inyong pasensya sa medyo karamihan po sa amin dito, parang tawag namin dyan yung Ronnie Ricketts approach. Yung organizer ka na, speaker ka pa, parang moderate ka pa. Di ba ganun si Sir Ronnie Ricketts, parang producer siya, umarte siya, nag-direct pa siya. Pero hopefully po yung mga kalaman na bibigay namin ay useful naman at makabulaan para sa lahat. Ang bahaginan ngayon ay na may workshop later ay tungkol sa, kasi nga parang sa kalakan ng mga talakayan, minsan bumabalik tayo dun sa katapatan, pagiging maayos, at nabanggit naman ni Doc Bomen na kaya rin ako pinasok dito ay para sa alternatibong pagtingin sa pagsasalin o umuusbong na pagtingin sa pagsasalin. Kaya po minsan tinatawag siyang kasalanan kasi sa unang tingin parang medyo dito yung nakasanayan natin. Kaya pamagat po ng bahaginan ay paglihis at iba pang mga kasalanan sa salin ni Brecht. Ang dali po dito, ang ilan po ay may kaunting lagon din ng mga napag-usapan para naman may pagkatuhog tayo sa bandang dulo yung mga spesipikong karanasan sa pagsasalin ng dula na particular doon sa 7 patibong o yung adaptasyon ng The 7 Deadly Sins of the Petty Bourgeoisie. Tapos may sing activity po para sa atin. So para po dun sa paglalagong baliktanaw, natalakay na po at nailatag ang ideya ng pagsasaling bilang komisyon. May nagkokontata po sa atin, may nakikipag-usap para isalin ilan sa mga katangian o karanasang pumapaloob sa ganitong klaseng pananaw sa pagsasalin ang pagbubura at pagpapakita. Palagiang sa proseso, maaaring sa inisip natin na may hindi nagagawa ang wikang ginagamit natin sa pagsasalin, maaaring karanasan. Maaaring yung mismong setup ng translation commission, deadline po, kunwari kung bukas na to gagawin, paano mo siya magagawa sa pinaka-ating yung pinaka-lubos na kaya mo, yung optimal nga. Dahil doon may ilang maaalis, pero minsan may mga mahalaga sa atin, yun yung ilalagay mo sa sentro, kaya sinasabi mo rin na nagtatampok ka
may iniisip tayo sa ating mga advokasya na dapat ito ang at yun yung pinapakita natin. Minsan sa isip natin, hindi ito alam ng mga tao, kapag napanood o nabasa ito, mamumulat sila sa mga bagong pananaw at karanasan. Isang terminong inilatag sa lagong kahapon ay ang patron. May mga taong mas nagamit natin yung gatekeeper, pero minsan patron siya. Sa pinakamadali, ito yung mga ahensya na nagbibigay ng pahintulot, minsan nagbibigay ng pagbabawal. Isang termino sa pagkasali minsan ay restriction sa ating mga translation project. Sa pinakamaiksi halimbawa, pag nagpasalin tayo ng play sa isang striktong katolikong paaralan, may ilang limitasyon siya sa usapin ng sexual politics na baka mas maluwag kapag sa isang paaralan na hindi reliyoso ang iyong pinagtatabahuhan. Samantala, ang mga taong kinokomisyon para magsalin, kahit anong mangyari, ang tawag daw sa atin ay eksperto. Kahit minsan kapag tayo nagsasalin halimbawa ng medical documents, hinahamon o na-challenge tayo ng mga medical practitioner kasi isipin mo sino ang tunay na eksperto. Pero bitbitin natin yung pagtingin na tayo ay eksperto. Sa kinomisyong salin, bukod sa artistikong parametro, mukhang kailangan pag-usapan yung mga technical na kahingian. At ilang beses na naibato ang pag-igiit, negosasyon o pakikipaglaro ng mga intensyon. So review portion lang. Dagdag po tungkol doon sa pagpapatnon. So sinabi natin na baka award-giving body, publisher, editor, copy editor, kasi di ba yung niya mo kapag NYA, pag hindi mo sinunod yung NIYA, depende sa iyong status, may mas makapag-igiit. Kasi pwedeng sabihin ng copy editor, kung niya yan na N''YA, hindi po malilimbag yan. Pwede yun. Pero kung iba yung kondisyon, baka mag-hit mo yan. Minsan, kaya ka nagkakalibro ay para magkaroon ng ekonomikong benepisyo. Kung awards ito, gaya na sabi ni Sir Christian, pag nagpapapromote ka sa paaralan, points for promotion minsan ng translation project na magta-translate into money. Nagkataon halimbawa sa UP Diliman, ang translation ko na rin ng book sa usapin ng puntos ay 70 points. Tapos kapag book ng original work, 100 points. So magandang pag-isipan niya in terms of value ng pagsasalin. Kasi literal na mas mababa siya minsan. Minsan, kapag nag-uusap tayo tungkol sa mga patron at nagpapasalin ka, pag gumawa ka ng play, pag nakagawa ka ng isa, baka makilala ka bilang tagapagsalin. Pag nakabenteng dula ka na, baka mas mukha kang eksperto. Kasi nakakuha ka na ng maraming gawa. So umaangat din, nakikilala ka bilang practitioner dun sa field na yun. Sa ilang pagkakataon, habang tumataas din ang iyong status, nadadagdagan o babawasan ng pera, nakakapag-hit ka ng mga pananaw, yung sinasabi nga natin, para saan ang panitikan? Ano ang silbi niya? Ano ang mga paksang gusto mong talakayin na minsan wala doon sa original na material? Bakit daw tayo eksperto kung tayo tagasalin? Una-una, yung kahandaan at kasanayan sa particular na wika. Kahit na sinasabi palagi na pang foundation day lang yan o pang special ceremonies, ikaw yung gagawa ng script. Pero yung fact na may ibang tao na hindi kayang gawin ito, ibig sabihin may special tayong kakayahan na hindi nagagawa ng iba. Bukod doon, eksperto tayo kasi bukod sa kaalaman natin at kakayahang gumamit ng wika, tayo po ay maaaring may interest sa ibang mga saliksik. Interdisciplinary tayo madalas. So meron tayong interest sa antropolohiya, filosofiya at iba pa bukod sa ating mga pag-aaral sa wika. Nasabi na natin kapag nakaipon na ng mga salin, kapag nagkaroon na ng award, kapag kayo ay nakatapos ng saling panitikan na may certificate, nadadagdagan ng inyong capital, minsan cultural capital. At kung kayo ay may sapat ng ganito o mas marami kaysa sa isa, baka mas itato kayo bilang mas eksperto kaysa doon sa kunwari BA degree lang ang natapos tapos hindi nakapagsaling panitik o kaya hindi nakapag-award pero kayo ay may 5 awards. May halaga ito minsan sa transaction commission. At dahil doon, pinag-uusapan din na mas mataas ang kapital, minsan mas mataas ang kakayahang mag-iit. Pag nag-aral nga po din kayo kay Prek, isa rin to sa paglalarawan sa kanya. So umpisa, hindi siya pinapansin. Pero nung naipasok siya sa mga antolohiya sa Amerika, doon lang siya parang inisip na, baka importanteng manunulat ito kasi nasa anthologies na siya. Tapos eventually, ipon na ng ipon, may mga bahagi na siya na yung nagtatakda ng ano yung magiging outcome ng salin mismo. Nung hindi pa siya ganun kasikat, hindi siya pwede. So baka tayo ay may ganun din karanasan. Nung umpisa pa lang, ikaw ang sumusunod pero naka 20, 50, nagkagawad at marami ng kapital, pwede mo nang sabihin na hanggang dito lang ang aking boundary.
pwede ka magpa-extend ng deadline, etc. etc. Ano usually pag sinabing technical at artistikong parametro, particular sa dula pero baka applicable din sa atin, syempre lagi natin ulitin, deadline sa kabayad. Gaya nung sa memes, di ba? Gaano ang iyong ilalabas na output, pagsasalin man yan o ibang mga bagay. So may factors, bayad din iba pa. Kung maiksi ang deadline, malaki ang bayad, baka gawin mo pa rin. Kung 50 million ba naman bayad sa'yo, mag-inarte ka pa, di ba? 50 million bukas. Sige po, top everything. Kung walang bayad, sa sinabi na bukas, angal tayo ng konti. Baka pwedeng isang buwan kasi wala namang bayad eh. Tapos, yung iba pang variations nito. Minsan, ang sinasabing intention ay nagmamanifest sa konkretong batas, guidelines o vision mission ng mga institusyon gaya ng binanggit natin sa school. Sa UP, Diliman, yung dula ang UP, ang kanilang isa sa vision nila ay magtampok ng mga classic ng world theater for the benefit of classroom instruction. Sa De La Salle University de Dasmariñas, ang alam ko, kasama sa mission naman nila ay naka-explicit ang pag-indicate na dapat mag-translate sila ng mga trabaho sa Filipino. At may malaking difference iyon kasi in terms of requiring people and organizations to translate, mas madaling ipatranslate yung explicit na nakasabi sa guidance nila na mag-translate. Baka ibang bagay pa syempre kung ano yung sinasabi nilang world classics. Ano pa ba mga pwedeng sabihin dyan? Ibang bagay pa rin na kaya nagtatranslate ng tinatawag na classic, sabi kayo ito na ilang beses, kasi copyright free. So, Shakespeare kayo at iba pa, okay siya kasi tested na, pero isang malaking bagay din iyon. Gagawin mo lang Filipino, pero wala kang kailangang bayaran ng royalties. At less headache para sa nagtatanghal ng teatro. Tapos, malaking bagay kung magkakaparehas kayo ng intensyon, magbulat tungkol sa Palestine, pero kunwari kung anti-Palestine ang nagbabayad ng play mo, di good luck. Tawag dyan minsan ay undifferentiated or differentiated intention. Pag inaral nyo eventually, yung sinasabi ni Sir Joey na scopus, yun yung tatawagin. Pero matter of layunin lang naman yan, objectives, intention, saan mo gustong dalhin ng iyong proyektong salin. Magandang bagay kung magkakatulad kayo lahat, pero since ang isang genre ay ng theater ay maraming ilahok, yung school, advice, artistic team, minsan ang students kasi dyan ay acting majors, pero yung magdidirect, magtatranslate, yung gagawa ng set, hindi sila estudyante. Professional sila at nagtalaban kayo ng inyong mga gusto mangyari sa buhay ninyo sa mga play na isasalin o i-adapt. Tungkol sa intention, nasabi na naman, okay lang naman minsan gumagawa tayo for ourselves. Kaya na, may mga ganun tao, may mga nagbabasa ng literature for fun. So, minsan ganun daw, minsan nagsasaling ka ng dula dahil gusto mo lamang. Okay, iyon. Pero sa karanasan ko at sa mga nag-a-adapt ng dula, meron sila mga particular na intention kung bakit kailangan mag-adapt. Yung nasabi na ni Sir Joey, gustong graduate ng mga estudyante, ang culminating activity sa required thesis nila ay production. May ilang technical na bagay, ibig sabihin ng technical, yung mga mas madaling mapanghawakan na katangian, hindi magaling mag-English yung estudyante. Nangyayari yon. So hindi nila kaya mag-dialogue sa English, nabubulol sila, i-Filipino mo. O nahihirapan mag-internalize kasi parang hindi lang maintindihan yung linya sa English, baka ipapa-Filipino yon dahil doon. So yun yung layers ng intention. So gustong graduate, gustong umati na mas magaling, tapos minsan, ikaw naman magsusugal ka. So gagawin ko siyang Filipino, may pagkakataon o puwang na magpasok ako ng mga kwento, mga tao, mga paksa na wala sa original. Pero baka pag pinaghalo mo naman ay mapahalaga ng mga estudyante, mapahalagahan din ng audience. Siyempre, i-check mo paano siya magtatagumpay. At tinanong din natin ito sa ating mga talakayan. Isang mungkahi ay hindi yung mga back translate, hindi yung ipa-verify sa expert. Balikan kung ano yung mga napagkasundo ang layunin ng kinomisyong salin at tingnan isa-isa kung alin dito ang mga natugunang intensyon. Yung kinukwento ko kanina na sa De La Salle University Dasmariñas, may project kami doon na Shakespeare na A Midsummer Night's Dream.
ang kasama sa intention ay gawing nakakatawa pa yung play, itampok ang talents ng students. Ang ninegotiate kong ipasok sana, kasi may part yamang tao itong mga nasa ODIG. So why not ipasok natin yung land grabbing issues? Kasi since mayaman naman sila, pasok tayo ng ano. So ano ba yung pwedeng katumbas ng mainit, midsummer, El Nino ay sikat noon. So El Nino, may mga magsasaka, ayos lang bigyan ng aumento sa sahod. So bukod dun sa usual storyline na mistaken identity, papatakan yung mata mo, may in love ka sa una mo makikita, may kasamang issue tungkol sa mga magsasakang walang bayad, no, magkakasundo na lahat, o sige, bigay ko na lahat ng lupa sa inyo. Lahat ng magsasaka, tataas ang sweldo. So at least doon sa panaginip na yon, ay may mga magsasakang binibigay yun dapat sa kanila. Hindi nakuha yun ng marami sa mga mag-aaral. Paano mo i-check? Kasi may hashtag nga for marketing. So yung Twitter responses. Ang responses nila ay tungkol sa nakakatawa naman, ang saya, GB, may mga kanta na OPM. May LGBT aspect na bago na ni-request nung nag-commission. Na-appreciate din nila yon. Parang, saya ng mga bakla. Ganyan, nakakatawa talaga yung mga bakla. So may ganun sila. So, kaya ko to sinasabi, ang intention ko ay magpakilala ng advokasya. Sasabihin ko ba na failure yung translation project? Pwede, pero for the most part, yung intentions ng institution ay na-meet, natugunan, may success pa rin. So again, yung success and failure ay bukod sa hindi absoluto, relative din dun sa intentions ng school. So naisip ko lang baka for another time, baka for another opportunity ang pagpapasok ng issue. Pero at least, gaya na sinabi ng ating mga tagapagsalita, nagpasok ka ng bagong mundo at bagong posibilidad sa proyektong salin. Isang pwede niyong hanapin kapag kayo nag-aaral ng pagsasalin ay ang pagtingin sa pagsasalin bilang rewriting, refraction, o retelling. Sa pinakamaiksi, hindi palaging mali ang tekstong hindi eksakto ang pagkakasalin. Maaari nating ipagdiwang, kilalanin at unawain ang mga hindi eksaktong salin paano sa pamamagitan ng pag-iimbestiga sa bakit nga ba sila hindi eksakto. Sa klase namin kay Sir Bomen, may mga dula si Breck na hindi naman siya musical, pero pag dinala sa somewhere gaya ng Broadway, may musical na. So yung mga purista, nabubisit kasi bakit kakantahan itong kay Breck? So ibig na mag-obsess dun sa na mali ito, may mas tama, pag-iisipan, ano ba yung economic conditions, bakit kailangan magkantahan ng mga tao dyan? Music na kasi yung mabenta. Kahit naman sa Pilipinas, ang mabenta ngayon ay joke ba? At kahit yung theater practitioners natin, ngayon, minsan may tanong sila na bakit laging ganito? Na sa panahon na maraming oppression, bakit minsan love stories na musical ang palabas? At syempre yung sagot ay some economic basis, gustong bumangon mula sa COVID, etc. etc. Sa isang banda, ano man ang reklamo natin dun sa hindi pagiging puro ng isang translation project dahil maraming mali o lihis o hindi eksakto, ako halimbawa sa aking una kong nood ng Breck ay ang mabuting tao ni Setsuan, ng Setsuan na dula ang UP din. Hindi ko pa alam na si Breck iyon noon kasi 1998, 1999. Hindi ko siya napanood sa wikang Aleman, sa wikang dayuhan na siya sa Pilipino. May English version din naman. Pero Filipino yung naabutan ko. Pero napili yun kasi yung tinatanong yung human nature, kapag ikaw ba ay mabuti tapos nagpanggap ka ng ibang tao na masama, mabuti ka pa rin ba o masama na? Mga ganung bagay na nakakaalog kapag ikaw ay second year na estudyante sa kolehiyo. Bilang taga-salin, yung itong patibong, kita ba? Sorry. Nilipat pala ako, sorry, thank you ay, hindi pala siya automatic. Itong patibong na ang poster inarian, di ba? Ang ganda, no? Swimming pool lang po yan, tapos lumubog yung photographer sa, sa tubig. So talaga nandyan sila sa ilalim. Ito ang entry point ko kay Breck bilang taga-salin sa teatro. So lumalungoy-lungoy po dyan ang graduate students, theater students natin na si Marinor Madamisila sa si Francel Petalvero. Ito po yung kaligiran saka yung I guess yung set na mga dapat kong gawin sa commission. Sige, Ayon. Thank you. Kahiyan siya sa Theater 198. Ito po yung thesis part ng mga estudyante ng Certificate in Theater Arts. So culminating activity para makalipat sa BA o yung full degree.
nasabi ko na entry point ko, saka naging parang pagbabalik tanaw na, may mga break pala ako napanood. Isipin ko ngayon kung paano ko ma-appreciate yung mga napanood at mailalapat dito sa bagong pyesa na si Breck pala ang gumawa. Yung interesting dyan noong umpisa, si Marinor ay mahusay na mahusay umawit, si Francel ay mahusay na mahusay sumayaw. For some reason, yung sabi ng advisor nila, pagbalik rin natin, parang kung ano man yung role dyan, papasayawin natin yung isa, tapos si Francel yung kakanta. Though eventually hindi rin siya nag-work. Hindi man siya hindi nag-work, pero sinubukan na rin pakantahin yung magaling kumanta at pinagsayaw na rin yung magaling sumayaw. Kung nasilip niyo yung play, ilan dun sa mga sinasayawan dyan ay merong shoutout sa mga wawawin na palabas. Yung mga, may mga backdancer. So eventually, yung magaling sumayaw ay nilagay doon. Tapos, nakalagay yata din sa script na bagong dagdag yun, hindi ako yung gumawa nun. Medyo nag-reference din kasi yung adaptation sa kanta ni Sampaguita, yung Laguna. Dahil lang parang, again, so yung kinakwento ko na bibigay yung script March 2013, sana po Sir Vlad by April meron na. Di kamusta yun? 1 month lang yun. Mahirap. So pag binabasa mo, pwede gawin dito? Ano yung malapit sa akin? Ano yung mga kulang ko? Pero pwede kong gawing maganda, gaya ng sabi ni Annette Hu. So alam ko yung Laguna, alam ko yung pop culture elements gaya ng mga TV show na exploitative. Minsan may mga tanong ako tungkol sa art world, art production. Yun yung sinubukan kong ipasok habang iniisip na baka matapat pa rin ito dun sa idea ni Breck na may dalawang magkapatid, hindi ka sure kung magkapatid sila, baka iisang tao lang sila na naglalakbay ng 7 taon para maging sikat at sa proseso ay ginagawa ng puna o kritisismo yung ideya ng paano ka ba sumisikat sa mundo ng film o showbiz o ganitong klaseng kultura. So in-integrate lahat ng yun at later, so mamaya pa ibang mga kwento. Kaya ko kinakwento yon kasi along the way, para makapag-costume change din yata yung mga artist. Tumitino kay Ayo kasi isa siya doon sa artista no play namin. No? May nag-meet noong 2013. Siya po yung may part doon na libog. Yung Ana eventually naging model ng mga underwear. Naging maharot siya. So si Ayo yung may hawak ko ng laptop. Siya po yung kalaguyo na lakad-lakad. Habang nangyayari yun, pinasok, why not kantahin na yung kanta ni Sampaguita na sa Diyos lamang para makapag-bihis yung ibang artista habang kumakanta para makapaghanda ng sa susunod na eksena. Importante yon kasi kailangan igiit. May grievance process po saka kid-friendly dapat tayo kaya bawal. Kasi naka-brief siya nun so hindi pwedeng gawin ni Ayo dito ngayon. Under her po siya sa ibang pagkakataon. May kinakwento ko, napunta nung kay kailangan ipaalala na ang teatro, ang isa ring bagay na importanteng ma-i-impress sa inyo, ay isa siyang klase ng medium kung ang translation ay nakipag-usap sa iba't ibang wika, ang teatro ay nakipag-usap sa iba't ibang medium. Halos automatic na hindi ka magtatabaho na mag-isa. At ito ay isang katangian na for the better or for worse, parang ganoon. Kung medyo loner ka, baka mahirap ma-navigate. Laging may mag-chime in sa proseso. At baka nga yung adaptasyon, kaya ko rin siya ina-enjoy kasi hindi yung produkto mismo, kundi yung interaction habang dumadaan doon sa ideya papunta sa alam po ma-appreciate yung kung paano nag-iiba o ano yung nag-iiba sa teatro. Siyempre, review tayo dun sa lessons natin last time. Pag chinek natin yung ating nakaraang leksyon, meron tayong pinagawa to di ba, pinatranslate sa atin yan? Ang papaisip sa atin, so paano kung play ito? Okay naman yan, kaya lang, pag manonood ka, nakaupo ka, iilaw na, tapos bumukas yung entablado at bumangon lang si Gregor Samsa na nag-transform na siya, medyo bagot yun kasi sayang. Kasi isipin mo, so ba't siya nagkaganito? Anong nangyari? Sino ba siya? Baka pwede sa wika ng teatro, imbis na mag-focus ka dito, why not may mga kaya namang sumayaw? So magsasayaw-sayaw mo yung mga tao. May background story si Gregor Samsa, pakita mo ng ng tunog, hanggang sa makatulog siya.
para pagising niya, siya ay insekto na o daga o kung ano mang vermin iyan. Maraming kailangan pansinin sa teatro. Hindi ka pwede magsabi na hindi uubra yung kunwari hinahawak-hawakan lang ng tauhan yung picture frame at inaalala niya ang kanyang mahal. Hindi kasi makikita ng mga farsighted na nasa likod. Kaya a-adjust mo minsan yung linya, sasabihin ng tauhan kahit medyo weird, mahal, hinahawak-hawakan mo na naman ang litrato ng ating anak na hindi mo gagawin sa tunay na buhay. Pero i-implicate mo, gagawin mo mas explicit kasi nga, hindi lang yung mga tao nasa malapit ang nanonood, mga nasa likod din. Kaya minsan may pagka-artificial ang theater. Di ba yung mga, oy pare, kinuha mo na naman yung barya sa sahig. Tapos parang, napakadaldal naman ng taong ito. O kaya, kasi nga, wala makakakita ng barya sa sahig kapag nasa stage na siya. At parang ganun din dito sa kaso nung pag-i-adapt mo, halimbawa si The Metamorphosis. Parang okay lang na magising siya bilang insekto, pero baka may pwede kang ibigay. So, halimbawa, pag chinek niyo yung picture na ito, pwedeng ganyan si Gregor Samson, gising siya bilang, ano ba to? Parang uod o parang higad or something. Okay naman yan na magsimula dyan yung eksena, pero why not? Pag chinek niyo yung pangalawang picture, paano nga kung call center agent si Gregor Samson, tapos girl pa siya. Tapos bago magsimula doon sa nagising siya bilang higad o uod, pakita mo yung mga office mate niya, saka yung mga kapamilya niya na pinapressure siyang kailangan sumeldo siya, kumita kasi kung wala, magugutom yung kanyang pamilya. Hanggang sa sobrang visit niya, magtatago siya sa kanyang cocoon na literal. Tapos after nung ganong 5-minute musical number na may halong speech, na may konting pailaw, na may set, gising na siya dun sa unang picture. Mas madaling makapitan ng audience. At yun yung potential ng teatro. At incidentally, yung nagsulat nito ay narito po. So si Harvey po na nandito. Kayo ka naman, Harvey. Siya po yung nag-adapt nitong piyesang ito at mapalad po tayo dahil lagi sa si Kafka. Mamaya may konti tayong babahagi na base dito sa dulang ito. Syempre, back to me. Kasi mahalaga rin naman ako. So yung Seven Deadly Sins, oo, gusto natin. Doon sa pinadala ko sa inyong material, nagsimula siya sa 7 kasalanan at yung nice dito kahit dun sa original, at least yung original na naunawaan ko sa English, may certain irony kasi kasalanan ito ng mga taong Petit Bourgeois. Kasalanan siya kasi hindi siya sumusunod sa ano yung usual na dikta sa atin ng pagiging Petit Bourgeois natin. So kunwari tinatamad kang gumawa ng trabahong madaya, parang ganun essentially dito eh. So tamad ka pa ba nun? Kunwari kung tinatamad kang mag-tax evasion or something, pero mas small. So yung ganong mga kasalanan, naging prompt siya para isipin paano ko siya mas gagawing relatable sa danas na Pilipino, pero same pa rin. At yung naging reflection syempre, dance piece ito, ballet, ang pinapansin ay parang yung klase ng stage shows na may film. May ganoon tayong kultura, may Pilipinong showbiz tayo na may mga variety show, may mga Viva Max, pero wala pang Viva Max noon. Baka pwedeng doon pumunta ang mga kasalanan. Kasama sa proseso, pag chinek yung next slide, ay kailangan mag-reflect din kung saan nga ba kilala si Breck. Siyempre yung highly political content niya, pagpupuna sa usapin ng uri. Kasama din doon yung pagpaparamdam na, uy mga kasama, dula lang ito. Hindi ito tunay na buhay. May kinukwento kami pero alam naming medium lamang ito. Kaya may certain artificiality din yung staging. So lahat yun ay inisip, inalala ko. Pinag-usapan namin yung mga technical at artistikong parametro. Ang usual working naman dyan, kung ano yung sinabing bawal, tandaan mo lang, lahat ng pwedeng lusot doon, hindi gagawin natin. Wala namang bawal dito so far, pero ang nangyari sa karanasan na ito ay na-expose din yung mga hindi ko alam sa medium ng theater, na mamaya bibigyan ko ng sample. Nasabi ko na yung karagdagang intention ko. Siyempre, magtampok ng kulturang alam ko, sa advocacy ang alam ko. Hindi ako yung pinaka-hardcore na tao sa usapin ng politika. Minsan, naisip ko ganun. Pero gusto ko mag-look lagi ng pagmumuni-muni tukol sa usapin ng uri, sa nanggagaling yung mga di pagkakapantay-pantay, bakit tayo sinasabihan na tamad. Ilang minutes pa? 20.
Bakit tayo sinasabihan na tamad kahit na nagsisipag naman tayo, hindi lang tayo kumikita ng sapat. Nilalahok natin yan every time na may chance. Tapos kung kaya magpatawa along the way, kung kaya mag-reference sa mga bagay na sa isang personal na antas ay mahalaga sa akin, mga fake na Mernes, mga tooting sport shop, mga ganyan sa, kasi Laguna eh. Yung masaya ka, masaya ako, masaya yung mga nagpapagawa ng adaptasyon, baka may makuha ring makabuluhan bukod sa masaya yung mga audience, tinitimpla mo siya. At mamaya ipapakita ko na along the way naman may check and balances naman para makita kung medyo na-excite ka masyado, rendahan natin ng konti. At muli nga, magandang itiin na talagang lalo sa isang tao na nag-uumpisang kilalanin ang mismong medium, bukod sa kilalanin yung potensyal ng wika, napakagandang starting point ang pagsasalin para sa teatro kasi naunawaan mo yung iba't ibang aspekto kung paano nililipat ang ideya papunta sa aktual na pagtatanghal. Gaya nung kinuwento kanina, ang mga kasalanan ay isip na Filipino, may ilang terms na alam mo na kung saan siya dadalhin. Katamaran sa kontraktual na kalakaran kasi naging SM employee, mall employee sila. Hello po SM friends. Yabang para sa dangal sa ng pagbabayad. Ayaw ng isang ana na sumali sa variety show. Kasi kung tama yung pagkakatanda ko, hindi naman talent sa pagsayaw niya ang hinihingi, kundi marunong ka bang umungol, magaling ka bang gumiling, marunong ka bang magsayaw darling, marunong ka bang magsabi na congratulations, na hindi pa dapat daw trivia lang so yung di ba may part doon na marunong ka bang magsabi na congratulations na parang nilalabasan ka na 10 ulit. Sobrang interesting nung rehearsal process nun kasi medyo nung panahon na yung aming actor ay may limitasyon in terms of acting sexual scenes. Kasi estudyante naman at respeto mo yan. Pero sobrang awkward, saka sobrang kasi papaungulin eh. Gawin mo yung congratulations na umuungol. So, very weird, saka very awkward experience yun kasi nahirapan siya, nahirapan din kami, pero kailangan matawid yung eksena. Alam mong to address a certain point yon pero kinakabahan siya sa isang personal na antas. Lalaban po niya eventually kasi nga kailangan. Anyway, yan po yung hanggang sa dulo na yung naiinggit yung isang ana kasi eventually ay nga petty burgess siya, familiar siya sa mga nangyayari sa kanyang paligid pero minsan matatangay ka rin nung dikta ng salapi dahil kailangan mong kumain, di ba? Kaya ka minsan hindi sasama sa transport strike kasi pag sumama ka doon, hindi ka makakapasok bilang empleyado, wala kang sweldo. Medyo napunta doon yung isang ana. Pero nainggit siya doon sa mga kayang tumindig para sa sarili nila. Tapos yung ganong advokasya, pinasok doon sa mga nakwento ng mga pamilyang na landmark para sa akin. Along the way nga, naglatag yung aming direktor na, sige, total, Laguna naman yan. Kwento mo na lahat ng alam mo sa Laguna na namimiss na pagkain nung ana. Kasi nga, namimiss na yung pagkain, hindi mo naman binabanggit. So sige, research. May isang pati, kaya nabanggit ko na hindi makapagbihis ng on time yung artista, dagdagan mo pa yung dasal nung isang character kasi pag maiksi nga, hindi makakapagbihis. So, magandang learning process na may isang important part din. Pero bago yan ay papakita ko lang yung pictures na baka yung may familiar sa inyo. So, isang addition din mula sa original para siguro rin maging mas relaxed yung mga artistang dalawa na main ay may pamilya na sila na chorus. So, ang internally ang tawag nila dyan ay pamilya batugan kasi sila yung heckler lang. So, very non-realistic na klase ng play kasi biglang sumusulpot yung pamilya. Kasi yung mga anay, kikimo ang lola mo, ganyan, or something. Nakikilala niyo po, yan si Ayo po. Siya yung, yun sa first part, yung mga pinsang tagalinis ng private pool sa Laguna, sila yon. So, si Titin, si Christine, saka si Sir Greg. Tapos yung ana, si Marinor, saka si Bancel. Ayan po sila. Yung magaling sa ibong Adalna. Tapos yung sinasabi nga natin na kunwari accumulation ng mga capital. So, hindi ko lang kung gaano ka-interesting ito for you. So, isang gag lang naman yung ibong Adalna kasi gusto namin palabasin sa project na sa isip ng mga tao, di ba sa isip ng pamilya naman natin, magaling tayo lagi. So, itong ana na ito,
husay nung Ana kasi umati siya sa ibong Adana pero yung bato, ganun. Yung pangatlong, hindi pa yung unang bato, yung pangatlong bato pa. Anyway, sa maraming gags dyan na wala naman sa ODIG, pero para lang basta may dahilan kung bakit siya nandiyan para ibalik yung tao dun sa masyado mataas, baba natin ng konti, etc. May part siya na sa audition may pumasok na bagong tao, si Melissa, na medyo shout out lang dun sa bukod sa friendship, pero may panahon tayo kasi na yung after high school, before college, laking-laking bagay na umiinom ka na, nag-yosi ka na. So kwento si Melissa na grabe, mature na natin no Ana kasi nag-yosi na ako nung high school, hindi. You know, I'm so mature. Syempre hindi pa nga sila mature. So dinadagdag mo yon para mag-even yung humor habang maging grounded yung politics. At yung journey nila mula doon sa simpleng magkapatid na may pangarap na makabuo ng bahay ay napunta sa dulo na umabot naman yung bahay, pero ano yung naging kapalit sa kanilang kaluluwa at espiritu at yung will to live nga. Speaking of wawawin, siguro medyo last parts ako ito, Q&A naman tayo, no? And parod ko yung play ni Lance, may mga kasama tayong nakanood ng play ni Lance sa kahapon, sa kahapon si Lance, may mga kasama yun sa natuwa ako kasi parang, di ba, syempre, so naalala ko rin yung proseso ng paggawa na ng play. So nung unang version ng Pitong Patibong, kasi nga si Breck may siya mag-create ng mismong scene. Na-excite ako, sabi ko, hindi lang siyang papansinin ng play na to, pati yung mga production sa CCP. Gusto ko mambash ng CCP nung panahon na yun. For some reason. So, next slide. Okay naman ang mga penalty sa CCP. Maliit lang to, pero yung dalawang Ana sa original ay pumunta sa CCP. May isang exhibit, kaibigan ko pa yan, si Angelo Suarez saka si Constantino Zicarelli. May isa kasing tawag dun, hindi siya talaga performance device po. Pero performance art siya na yung mga batang kalye pinasok sa ring, pinagsapakan sila. So very controversial yun. Tapos for some reason, nung unang ginagawa to, sige, hindi ako susunod dun sa isang track lang na gusto mag-showbiz yung dalawang Ana. Napunta sila sa CCP. So nung pinabasa to, well, ang unang sabi ng director namin, pa-Holy Week kasi nun eh. So pakisabi kay Vlad, pinapadaan sa mga estudyante, Holy Week naman, so magpahinga muna siya. Sa magdasal, magnilay. Pag nilayan to, kasi may ilang tanong. Kasi nga, ang tanong niya, halimbawa, gusto mag-showbiz nung Ana, ba't sila pumunta ng CCP? Tapos nung siyempre nung pinignilayan ko, no? Alam weird naman na, gusto nilang maging artista sa TV. Bakit pupunta sa ganitong klaseng sentro ng kultura? So eventually, yun nga, parang kailangan mo rin tanggapin na yun naman yung lohika, baka pang ibang araw itong pagpunan na ito. So naisip ko lang kasi nga yung sa panonood minsan ng mga dula ng iba, inisip mo na, may sinasabing mga punto ito at advokasya. Pero yung, kaya ko rin pinakita actually yung kay Gregor Samsa saka yung sa Metamorphosis, yung concept ng narrative time sa mga medium. Kailangan nila narrative time sa narrative flow na kailangan mo isipin na nagme-make sense siya sa iyo bilang author, not necessarily nagme-make sense ito dun sa story. Kasi walang pinanggalingan. So, susuko mo yun, baka pang ibang araw, yung nabasa yung part na yung lumabas. So, nag-audition yung dalawang Ana sa parang wawawin at nakuha siya sa isang show. So, try ko lang basahin doon na parang, hindi ko po kasi nakuha yung clip eh. So, pero marami nag-perform yan na very cute naman yung rendition. Mga ka-big time, isa na namang maswerteng contestant na posibleng manalo ng 1 million pesos. Ang makikilok sa atin ngayong hapon ay mga comfort women na ginasa ng kapon. Tapos may sasayaw-sayaw si Ana niyan. Tapos sa napakabilis na pagsagot ng mga napakasimpleng mga tanong ng mga tao nakapaloob sa mga higanting tahong. Tapos may papasok naman. Minsan hindi ko na maintindihan kung bakit, pero minsan naisip mong gawin iyan. Patong-patong na lang. Well, ang intention syempre i-expose yung mga show na absurdo, exploitative at iba pa. Pero kahit minsan pag ginagawa mo to, nakakahiya, pero go, may matanda na. Medyo weird na. Anyway, tungkol sa mga katat-awit ng iba't ibang henerasyon, ang mga contestant natin ngayon ay ang mga Siamese twins na naging magkasintahan. Nasasayaw uli yung mga sila Ana. May time shifts po kasi yan.
Isang napakaswerte nila lang ang uwing pawisan at maalat pero hindi inaalat. Let's go, kantahong! Tapos sayaw-sayaw silang ganyan. Tapos ang naisip namin pampalit nga yung si Jan Jan, dun sa Wawawin or Wawawilin na magiging daw siya, ang batang-bata na ang talent ay macho dancing. So in terms of consistency, eventually yan yung napili kasi pasok dun sa narrative flow, nakakasunod dun sa intention na gusto ng kabuuan at may tono siya, sabi kanina, lakas, dating na baka consistent doon sa intention ng original kasi pinapatawa ka pero pag pinapanood mo nakakatawa ba to, mahihiya ka na natawa ka, so mapapaisip ka. So yun yung intention sana sa buong proyekto. Kaya nga hanggang sa dulo na sumikat yung Ana at napakarami pang absurdong eksena nangyari dyan. Nagmuni-muni sila na masaya kami kasi may bahay na tapos nang ikimo yung lola, pero parang hindi pa rin masaya yung mga pamilya niya. At sa aming pag-mumuni-muni, baka may mga natumbok naman dun sa mga planong gawin ng mga estudyante, ako bilang taga-salin at yung mga kasama pa sa produksyon. Sa dulo, pag chinek na yung checklist namin, ito yung pinagmuni-munihan. Nagtagumpay ba? So una, nakagraduate ba? Check naman. Hindi lang on time. Pero nakagraduate naman po. Naitampok ba mga, masabi ko lang na na-feature pa sa ASAP yung ating Miss Mary Noor. So pag chinek niya yan, at isa siyang matagumpay na theater actress sa walang aray. Naitampok ba mga talento ng mga mag-aaral? Yes, pati yung mga mag-aaral na interesado pa lang lumipat sa mundo ng teatro. Si Ayon noon ay pa-shift pa lang sa theater. At nagtapos naman siya, isa siya sa mga kilalang theater practitioners. Sa ngayon, back to me, back to my friends. Ganun po. Nakapasok pa ng bago, particular na danas mula sa sariling bansa. Parang check naman, di tayo sure kung mukhang break ba kasi may mga nanood na hindi happy about it kasi may concept siya ng break. Knock-outan po ako dyan ng aking, kaibigan ko rin naman pero kasi nga sabi niya, not for me. Hi Pat. So, pero yun nga, kasi nga may mga approach sa pagsasali na satisfying sa iba, yung ganito kalayong pagbabago, may iba na hindi ng pagkakataong ito. So dun sa ating kaibigan ay hindi pa ito, pero syempre kami naman ay okay. At ang magandang take away natin dito, hindi siya dapat masamain, kundi check lang saan nang gumula yung ating mga kasama. So meron silang alam sa kasaysayan. Para kanina, 'di ba, yung tungkol sa tugma ni yan si Sir kanina, yung tugma ni Baudelaire, 'di ba? So yun yung mahalaga sa kanyang pinanggagalingan. So yun yung hanapin niya, especially dun sa mga salin. So kung wala doon, may mga tanong. Samantalang yung iba na ang pinapahalaga naman ay yung ano yung mensaheng magagamit ko sa ngayon, okay lang sa kanila. So ganun yung danas dito sa play na ito. So may ibang hindi nag-work for them, bilang Brechtian piece, may ibang okay naman sa kanila. Nagkataon po na sobrang tagal na nito, 2013, kaya hindi pa gamit na gamit yung social media hashtags. May iba kaming mga play na mas nagamit iyon. Kung nagustuhan niyo yung play, gamitin ng hashtag na ganito, so mas reflective yung reaction ng mga tao. At yun nga, minsan pwede mong tignan na pagsasalin din yung mga social media entity na yon kasi binubukas sa kung ano yung naging mahalagang parte na nakuha ng mga tao sa iyong pagsasalin. Total habol naman natin ay gawing komprehensibo yung bawat larawan ng mundo na ginagawa natin. So parang puzzle pieces, reaction ng audience ay part ng pagsasalin. Kung nagpa-reaction paper itong mga teacher na nagpa-require ng play ay part ng pagsasalin iyon. Pag may nagsalin nagsalin pa ng pagsasalin na ito, gumawa ng parody o satire, pagsasalin pa rin yan at yung mga nasabi na kanina ay pagsasalin pa rin. Sayang kung nandun yung mga ganong klaseng metrics noon, mas magiging scientific yung pagsukat kung nagtagumpay yung dula. Pero nung panahon na yan, audience reaction, yung reflection sa thesis ng mga graduate na mag-aaral at feedback ng mga advisors, yun lang yung naging tuntungan at feedback din ng friends. So yung mga nabanggit na nga na may nagkagusto, may hindi. Iniipon mo lahat ng reaction na ito at doon mo binabase yung tagumpay o isa sa metric ng tagumpay ng proyektong Salin. At baka doon ko rin binabase kung
kung may natutuhan ba yung mga kasama sa dula. Pero definitely ako, marami ako natutuhan tungkol sa pacing ng dula, yung ano yung pwedeng gawin, bawal gawin sa dula. Hindi naman sa bawal gawin, pero ano yung gagawin mo na mapapagot yung mga tao kapag tinuloy-tuloy mo sa dula, ano yung pwede mong gawin para maibsan yung pagkapagot na iyon na mga kasama sa dula. Yung isang trick lang naman dyan kung kunwari mag-a-adapt ka ng ibong Adalna. At pinayo sa akin to dati. So, may dalawa akong experience sa pag-translate ng ibong Adalna. Yung una, kasama yung alam nating kwento na naging bato, ligtas yung hari, may bukto pa pala. So, nung haba-haba ng play namin na yun, at yung payo sa akin, next time kung may chance, baka pwede mo lang paiksiin yung part na alam na ng mga tao. So, nung nagkaroon ako ng pagkakataon sa UP Los Baños naman na gumawa ng adaptasyon ng Adarna, na pambata naman, di yung parting mahaba, pinakanta na lang dun sa mga artista kasi alam naman na nila yun, mas refresher na lang ito eh. So pati yung 7 pagsubok ni Haring Salermo, song number lang yan kasi yung ibang mga bagong pwede mong ilagay, yun yung papahabain natin sa at mga eksena. I guess puntong ito ay hinto muna tayo para sa mga tanong, komento ninyo at mamaya may gagawin tayo. So maraming salamat po sa pakikinig. Salamat po, Sir Vlad. Ayan. Meron po tayong mga 10 minutes, sir, para sa question para po makaproceed tayo dun sa activity ninyo. So, sino pong may mga katanungan?